Magandang araw sa inyong lahat. Matagal-tagal na akong hindi nakakapag-post. Pero ito, nakakita ko ng magandang topic para i-explain sa inyo. No? So karamihan, hindi naman parati ito sa chismis, sa mga it's more about economics, no? About the yen, the dollar, and the great global pautangan. Ito ang trending ngayon sa YouTube. Now, I'll explain this para maintindihan natin in a 5-stage storytelling for FCC Ludus Literarius. What's the intriguing question? Kung bumagsak ang yen ng Japan, bakit parang pati ang Amerika kinakabahan? At bakit kapag may problema ang kapitbahay, tayo rin ang mga ordinaryong tao ang pwedeng magbayad? So, ano sabihin ng bumagsak? Ang halaga ng yen, example, is 159 per dollar. Tapos, in July of this year, 2026, it's around 162. So, ang ibig sabihin na bumagsak, humina o nag-depreciate ang yen. Yun ang ibig sabihin nun. Stage 1, ang yen na nahihilo. Imagine, ang Filipino student saying, "Sir, problema ba ang Japan? Ang mahina nilang yen?" So, ibig sabihin nun, nag-depreciate. Okay? Mas marami kang kailangang yen para bumili ng dolyar. Technically, yes. But in global finance, walang sariling problema. Hindi, ang ibig sabihin nito, pagka humina ang currency ng isang bansa, lalo na ang Japan, hindi problema lang ng Japan, problema nating lahat. Kapag bumagsak ang yen, kailangan bumili ng Japan ng yen para suportahan ang currency nito. Pero saan manggagaling ang dollars? So when you say suporta, ibig sabihin, you have to hold on to that currency para hindi ipagbili sa dollar. Kasi, di ba, law of demand and supply, pag maraming gustong magbenta ng yen para lumipat sa ibang currency like dollar, ang ibig sabihin nito, mahina na yung currency na yun. Sabihin nun, they have no confidence on that currency. So, ibebenta ng mga investor or mga bangko yung kanilang yen kapalit ng dollar. So, magkakaroon ng oversupply. At magiging mahal ngayon ang isang dollar sa yen. So, kunyari, kaya naging 159, nagiging 160 for $1 for you to buy $1. So, tumataas yung presyo. Yun ang ibig sabihin. At malaking epekto to. Japan owns roughly 1.1 trillion in US Treasury security. So, ba't naging 1.1 Treasury? Kasi noong 1980s, nung ang Japan ay superpower in terms of financial prowess, meron silang naiinis ang Amerika. Sabi, sobrang galing nyo. Andun ng Toyota, Nissan. Nung panahon na may Sony, sabi ng para mabawasan yung surplus nyo, kasi dapat balance of trade, no? Kung ano yung binenta mo, yun ang dapat naman na bumili ka sa akin, no? Sa Amerika. Sabi ng Amerika, sige, para mabawasan yung surplus mo sa amin, kasi kami bili ng bili, America is buying a lot of US goods noong 1980s. Bibili ka ngayon ng treasury bills, no? Bili mo yung treasury bills sa amin at tutubo ka pa para mag-balance of trade. So ngayon, they accumulated 1.1 trillion in US Treasury. So, ano ang Treasury? Ito yung para bang placement, para bang time deposit, no? At kikita ka pa. So, marunong mga Hapon, o sige, bibili kami niyan. Kasi wala naman kaming mabili sa inyo, sa Amerika. Ito na lang, para magbalanse ang trade natin, bibili ako ng treasury bills o time deposit sa inyo. So, here comes the awkward question. Kung kailangan mong protektahan ang pera mo, ibebenta mo ba ang malaking investment mo? Meaning, yung treasury bills. Kasi they need to defend the yen. Kasi nga marami nga nagbebenta ng yen. They want to defend the yen and sell more and more of dollars. Parang estudyante, gipit na nagsabing, wala akong pera. Pero ang bulsa ko, may credit card, laptop at hulugang motor. So, yun ang ginagamit ng Japan. Kasi ano yung gagawin nila to defend the yen? They only have what? 1.1 trillion in US Treasury bills. Bebenta ko to para to defend the yen, para hindi lalo siyang bumagsak. Stage 2, ang Japan bumili ng langis, magbayad ng dollar. Japan imports most of its oil and global oil is largely priced in US dollars. Kapag
mahal ang langis, Japan needs more dollars. Kapag kailangan ng dollars, they sell yen and buy the dollars. Kapag maraming yen ang binebenta, the yen weakens kasi nga nagkaka-oversupply yung yen sa market. Kapag humina ang yen, imported oil becomes even more expensive for Japan. Again, balik tayo. Kunyari, 159. Tapos nagbenta sila ng benta ng yen because they need oil. So, naging 161. So, yung difference doon, yun yung increase. Imagine mo, yun yung increase ng presyo ng langis. At doon nagsisimula ang vicious cycle. Parang sa palengke, mahal ang gasolina kaya tumaas ang pamasahe. Tama? Tumaas ang pamasahe kaya tumaas ang presyo ng bilihin. Tumaas ang bilihin kaya kailangan ng dagdag sahod. Dagdag sahod. So, inflation na naman. Tama? Stage. Welcome to macroeconomics where everybody passes the bill to somebody else. Yan. Stage 3, bakit hindi na lang magtaas ng interest rate? Simple ang textbook answer. Weak currency raises interest rates. Mas mataas na interest, mas attractive ang currency, potentially stronger yen. So, ibig sabihin nun, to defend the yen, pwede kang isang alternative, no? Instead of magbenta sila ng treasury bills, US Treasury, magtaas na lang ng interest rate para maraming humawak ng yen at hindi mag-depreciate. Kasi 'di ba, parang time deposit, nagtaas ng interest ang bangko. Siyempre hindi mo ibebenta yung yen mo kasi malaking kita doon, 'di ba? Pero ito ang maliit na problema. Japan's government debt is so enormous relative to its economy. So, ibig sabihin na malaki ang utang ng Japan compared sa kanilang kinikita. Para bang sa isang empleyado, malaki pa yung credit card na utang kaso dun sa kanilang kinikita. Okay? Siguro, marami sa atin nakaka-relate. Okay lang. Nanggaling din ako dyan. Okay. So, Japan faces a terrible choice. Protect the yen and risk the debt burden. Remember, ang utang ay dapat bayaran niya. Ang utang ay nakakonekta yan sa interest rate. So, Japan maraming utang kasi they fund their deficit to printing more and more of the yen. Okay? So, ang nangyayari ngayon, pag tinaasan nila yung interest rate to hold on to the yen, eh sila rin yung may utang eh. Ang what's wonderful about Japan, yung utang nila sila rin because of the government is what? Is buying also their debt. Walang foreign debt ang Japan. Wala silang debt. Ang bumibili ng utang nila, mismong gobyerno nila. So, safe sila. They are not prone to outworld financial shock. So, sila yung nagko-control. Pero, pag tinaasan nila yung interest rate nila sa yen, tumataas din yung kanilang bayad sa utang. Or, isa pa, protect the debt structure and risk the yen. Parang Filipino household na may housing loan, car loan, credit card, tuition, grocery, at emergency loan. Tapos, sasabihin ng bangko, Sir, tataas po ang interest rate. So, ang sagot, pwede bang wag muna, may family reunion pa kami? Okay. Stage 4. At dito pumapasok ang Amerika. Now comes the plot twist. Why would America care so much about Japanese currency? Because Japan is not another country holding U.S. assets. If one of the world's largest holder of U.S. Treasury, tandaan niyo, 1.1 trillion, ha? If Japan were forced to sell a massive amount of treasuries to defend the yen, that could put downward pressure on treasury prices and upward pressure on U.S. borrowing costs. So, sila naman ang puputukan. Kasi, dadami na ngayon yung dollar in circulation. In order for them to defend their currency, the U.S. government have to raise interest rates. So, tataas na naman yung utang nila. Ang Amerika may utang din yan, 140 trillion, no? 140 trillion in debt, no? Annually, yun yung utang nila na babayaran. So, pag tinaas nila yung interest nila, tataas din yung debt service nila. Okay? And remember, the United States itself carries enormous government debt. So suddenly, Japan currency's problem can become America's bond market problem. At dito natin nakikita ang tunay na lesson. Global finance is not a collection of separate countries. It is one enormous balance sheet with different flags attached to it. And then there is the yen carry trade. So ano to?
Investors borrow cheap yen, convert it to other currencies, and invest it in assets offering high return. So, ano yung carry trade? Tandaan nyo, ang yen, o ang gobyerno, ang Japanese government, central bank, has zero interest rate. Kasi nga sila rin yung may-ari ng utang. So, ayaw nilang taasan yung utang, yung rate ng utang nila para wala silang binabayaran ng interest. Pero, pag tinaasan nila yung interest rate nila, okay, tataas yung interest ng mga foreign investors na ibalik yung yen na kinuha nila kasi nga nag-borrow sila sa yen tapos they convert it in dollars. Tandaan niyo walang interest, no? At yung kanilang dollar na inutang sa yen, bibili nila ng mga stocks and investments. Tapos ngayon since na tumataas na yung interest rate, dapat ibalik nila yun dahil kasi magbabayad na ngayon sila ng interest do sa utang na yen na kinuha nila para pambili ng mga US assets, no, or stocks. So, ibabalik ngayon yun. So, ngayon, magkakaroon ng mass exodus. Ang mangyayari, no, babagsak ngayon yung stock market kasi mag-aalisa na yung mga foreign investors para ibalik yung yen kasi tinataas na nga yung interest rate. Okay. Kapag lumakas na ang yen or tumaas ang Japanese rate, the trade can, yun yung tinatawag na yen carry trade. Uutang ka doon sa zero interest rate, okay? Tapos, paghawak mo na yung pera, invest mo naman yun and pocket the difference, di ba? Parang bang nagbigay ka sa kaibigan mo o sa nanay mo, humingi ka ng utang, naipautang mo, tapos ito yung pera mo, tapos pinautang mo doon sa kaibigan mo at 5%, tapos binayaran mo na pag binayaran ka ng kaibigan mo, sa'yo na yung 5%, babalik mo na yung pera na inutang mo sa nanay mo, di ba? Di ba, wise? Yun yung tinatawag ng yen carry trade. So the trade can unwind. Investors sell assets, buy back yen, markets fall, stocks get nervous, bonds move, currency swings, and suddenly the Filipino investors ask, bakit bumaba ang portfolio ko? Wala naman akong ginawang masama. Because my dear students, you are not participating in a global financial system whether you know it or not. Stage 5, the punchline. Sino ang nagbabayad? Here is the deeper economic lesson. Governments with enormous debts have limited political painless choice. They can raise taxes, cut spending, grow the economy, restructure debt, or allow inflation to gradually reduce the real burden of existing nominal debt. That is why the long-term question is not simply, will the dollar collapse or will the yen recover? But the better question is, what happens to our purchasing power when governments around the world have too much debt and too many incentives to keep the financial system liquid? And this brings us back to ordinary people. The masa does not usually own $1 billion of treasury bonds, but the masa owns something much more important, their purchasing power. When currency weakens and prices rise, the silent tax is inflation. Kapag ang economics ay hindi lamang tungkol sa stock market, it's about the rise, gasoline, tuition, rent, wages, savings, pensions, mortgages, and the future. The FCC Ludus Literarius Challenge. So, students, here is your question. Kung ang pera ay gawa ng gobyerno, ang utang ay gawa ng gobyerno, at ang inflation ay maaaring magbawas ng tunay na halaga ng utang, sino talaga ang may control sa ating kinabukasan? Ang gobyerno, ang central bank, ang market, o tayo mga ordinaryong mamamayan? Do not answer immediately. Think, debate, challenge the textbook. Because the purpose of economics is not merely to know what happened. It is to understand who gains, who loses, who pays, and who didn't even know they were playing. Follow for what? Follow FCC Ludus Literarius for economics explained not only through textbook but through stories, satire, current events, and the everyday struggles of the Filipino masses. Because kapag naintindihan mo ang economics, hindi ka basta maloloko ng presyo, utang, interest rate, inflation, or financial headlines. CC Ludus Literarius, where learning becomes play, play becomes inquiry, and inquiry becomes wisdom. Next question. If the world is drowning in debt, what happens when everyone tries to get out of the pool at the same time? Again, thank you for listening and see you on the next
lecture.